Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay ating pag-uusapan pa rin itong si Myla Pablo at yung posibilidad na pinupush siya ng kanyang mga supporters na lumipat dito sa Creamline Coast Smasher. So ito yung ating bibigyan ng opinion. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So mga kapolitika, ating napag-usapan kahapon at naipakita ko dito sa aking YouTube channel ang video na kung saan is ang sabi ng mga tao is pambabastos daw, racial discrimination daw, at ang sinasabi ng iba ay hindi daw yung joke kasi meron rin mga nagtatanggol dito kay Pablo na hindi daw yung big deal, parang joke lang daw yung ginawa niya dito kay Wilma Salas. Okay, so ating bibigyan ito ng part 2 at yung paglipat niya dito sa Creamline Coast Smasher. Okay, kasi may mga nagsasabi rin na itong si Myla Pablo kasi laging siyang bangko dito sa Petrogas Angels at syempre bilang isang player ay minsan nakakaramdam ka rin ng down kasi kung pinapalaro ka doon sa loob ng court, ibig sabihin yun is na-appreciate ng coach yung effort mo or yung galing mo, yung kumbaga meron kang worth, meron kang value na kung saan is nakikita ng coach mo. So, yun ay yung nagkakaroon ka rin kumbaga ng confidence sa sarili mo na meron ka palang galing na nakikita ng coach mo kung kaya pinapalaro ka dito sa loob ng court. But kung nakikita mo naman sa sarili mo na hindi ka binubunot ng coach, hindi ka pinapalaro doon sa mga teammates mo, ay may something wrong talaga. Okay, so which is mararamdaman mo yun as a player na kung saan parang hindi ka bina-value. So maybe ito yung pinaka-reason bakit naisipan ni Myla Pablo na lumipat na lang ng ibang team. At na-report nga natin dito ang mga usap-usapan online na baka lilipat itong si Myla Pablo dito sa Capital One, dito kay Coach Roger Gorayev. And aside dito kay Myla Pablo is na mention rin natin itong paglipat nila Abby Maranyo kasi hindi naman rin siya binabad doon sa Cherry Tigo. Okay, so may talaga na tendency na lilipat itong mga players kasi gusto rin nila yan makapaglaro mga kapolitika para makita nila yung kailang value at yung pagpapahalaga ng mga coach dito sa mga players. Kung dito nga sa diba, sa Creamline Coast Smasher ay talagang halos lahat ng mga players is pinapalaro talaga. Okay, and itong sila Dakis, itong sila Jovelyn Gonzaga, at the same time itong si Mylene Pat daw ay meron ring tendency na lilipat. So ito yung ating aabangan at mga confirmation sa mga susunod na araw mga kapolitika. Okay, and before na i-report rin natin dito sa ating YouTube channel na baka itong si Myla Pablo is na lilipat dito sa Choco Mocho Flying Titans before pa magsimula yung open conference. But ang nangyari po is pinili daw ng Choco Mocho Flying Titans itong si Dindin Manabat over Myla Pablo. So ito daw yung mga naging usap-usapan online. Okay, so kasi itong si Myla Pablo is hindi naman pwede silang dalawa yung kukunin kasi syempre is nag-ano rin yan ng mga talent tinitingnan rin ng management itong mga talent fee ng mga players. But then ngayon mga kapolitika, ang tinutulak kasi itong si Myla Pablo na lilipat daw dito sa Creamline Coast Smasher. Kasi dito naman sa ating YouTube channel is fair naman tayo sa lahat. Wala naman tayong pinapanigan ng mga teams or mga players. Kung sino yung nakikita natin na may nakikita tayo na hindi maganda sa kanilang mga behavior, sa kanilang mga ugali, ay talagang pinupuna natin kasi paano sila maging aware, di ba? Kasi most special na sila ay mga public figure at may meron silang mga pangalan na pinangangalagaan. So hindi maganda sa mata ng publiko na dapat is ganun ang behavior na pinapakita mo, especially na itong si Wilma Salas ay iba yung kanyang kulay. So sensitive yan sa mga ganun. Alam nila pag merong nagkakaroon ng mga discrimination at ang sinasabi nga natin na baka ito yung naging reason kaya hindi siya nag-perform. Kasi kung mag-perform siya doon at ipapakita niya, ipapanalo niya yung kanyang team, ganun rin naman pala ang tingin ng mga ka-teammates ko dito sa akin. Kasi nakita ko doon sa na pinanood ko ulit yung video mga kapolitika, nakita ko talaga itong si Sabete at yung babae doon sa harap na kung saan papunta doon yung direksyon ni Myla Pablo ay talagang nagtatawanan sila.
Okay, so para sa akin is kung ikaw, ang take mo doon is seryoso ka na makipag-appear dito kay Myla Pablo, and then ang ending pala is hindi naman pala, at then parang yung tingin niya is yung stare look yung ginawa ni Myla Pablo dito kay Wilma Salas. So para sa akin is hindi maganda yun. Okay, and na-demotivate siya kung kaya hindi siya nag-perform, kasi ganun rin naman pala ang tingin ng mga ka-teammates ko sa akin. Parang naging laughing stock lang ako. So ito yung reason bakit parang matamlay itong si Wilma Salas, at parang down na down siya doon sa game nila kontra sa Creamline Pole Smasher. Okay, at sa sinasabi nga na natin na itong ating YouTube channel naman is hindi naman ito puro lang pang criticize. Ito rin naman ay para constructive criticism kumbaga dito sa mga players. Nakitaan natin na parang lumalaki yung ulo at talagang naging mayabang, which is yun naman din ang nakikita ng ating mga netizen. So bino-voice out ko lang dito mga kapolitika. Okay, at kung lilipat man itong si Myla Pablo dito sa Creamline Pole Smasher, ang sinasabi ng iba ay si Myla Pablo daw kasi is hindi na daw siya asset. Okay, hindi na daw siya ganun ka talagang bigatin, unlike before na bago pa lang siya dito sa UAP na talagang maliksi pa at talagang mabilis pa kumilos. Unlike daw ngayon na talagang basang-basa na yung klase ng laro ni Myla Pablo. So hindi na siya asset kumbaga, or hindi na siya kawalan kung mawawala man siya sa isang team or lilipat man siya sa isang team. Hindi siya kumbaga big deal. Okay, so ganun po ang sinasabi ng mga tao. Now ngayon, meron rin mga nagsasabi at the same time yung mga comment na hindi daw siya pwede sa Creamline Pole Smasher kasi behaviorally speaking is hindi daw akma doon yung behavior ni Myla Pablo. So kung kaya nga tayo gumagawa ng mga ganitong video mga kapolitika para rin makorek ni Myla Pablo, of course bibigyan din naman natin sila ng chance na magbago, na in the next time is dapat maging sensitive sila, maging aware sila, maging conscious sila dito sa kailang mga actions, most especially sa publiko na maraming mga camera at mga mata ang nakatingin sa kanila. Okay, so ibig sabihin pwede natin silang bigyan ng chance na kung saan is magbago, or kung lilipat man siya dito sa sa Creamline Pole Smasher ay dapat baguhin niya yung kanyang ugali. Kasi hindi pwede ganun sa Creamline na mapagmataas ka, mayabang ka, or yung ka-teammates mo na kasama mo is talagang nagiging mayabang ka towards them. So hindi pwedeng ganun dito sa sa Creamline Pole Smasher. But then again, hindi tayo kasi ito ang pinupush ng mga supporters, nalilipat itong si Pablo dito sa CCS. So hindi natin pipigilan mga kapolitika ano man yung kanilang mga naging desisyon. But I doubt kung kukunin din siya ng CCS management or ng Rebisco management, kasi nga parang puno naman sila doon at kayang-kaya naman ng mga players. Kung meron mang idagdag sa kanila siguro, kasi sa mga drafting yan sa mga susunod na mga araw is yung pipiliin, kasi nasa top sila, di ba? Yung mga pipiliin nila is nasa bottom na. So kumbaga is kung itong si Myla Pablo is veterano naman, so pwede naman lang i-pick yan ng direkta na hindi nasasali doon sa drafting. Okay, so ganun po ang maging sistema doon mga kapolitika. Okay, but then again, hindi natin pinipigilan kung talagang kukunin nila si Myla Pablo, but ang balibalita nga ngayon na malakas is talagang dito siya sa Capital One. But yung mga supporters niya is gusto rin dito sa Creamline Pole Smasher. Kumbaga magkaroon naman ng team na kung saan is medyo maganda at talagang malakas na team para makita rin doon yung galing ni Myla Pablo. Kasi itong Creamline, kahit yung mga average players, kung talagang sumasali dito sa Creamline, talagang nagpe-perform sila at talagang na-execute nila yung kanilang mga skills. So ito yung kagandahan dito sa Creamline Pole Smasher. Okay, so far mga kapolitika, ito yung naging part 2 natin dito sa sa pinag-uusapan natin kahapon tungkol dito kay Myla Pablo. At isa pa po mga kapolitika, itong si Wilma Salas ay nakauwi na po ng Cuba. At sa tingin nga natin dito is kasi sinasabi nila is taken lightly lang itong case ni Wilma Salas. Sinasabi nila big deal daw para sa atin yun. In the first place is hindi naman tayo yun ang makapagsabi kung talagang nasaktan siya or hindi, kasi nga hindi naman tayo ang nasa side ni Wilma Salas. Okay, so dapat is maging sensitive na lang po tayo mga kapolitika. So again, yun ang ating personal na opinion dito sa nagawa ni Myla Pablo at yung paglilipat niya. Ano ang inyong masasabi mga kapolitika? Dapat bang lumipat itong si Myla Pablo dito sa kupunan ng Creamline Pole Smasher? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue.